Part 12. I was in the middle of reading a partnership contract when my phone rings. Kinuha ko ang phone sa purse na dala sa kasinagot ang tawag. Iha, it's mommy. Bati ni mommy sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag. Yes, mom, napatawag ka. I asked. Have an invitation from a friend and it's a masquerade party, I want you to be there anak. Kaya ikaw na lang muna, ang a-attend para sa akin, you know I am old at madaling mapagod. Sabi niya. I rolled my eyes. Okay, when will it be? I asked. This coming Saturday, she said. It's their day, 2 days from now. I don't have dress to wear mommy, sabi ko. I'll buy something for you. And please enjoy the party, not like what you did when I offered you to go to La Vista's grand opening. Tukoy niya. Sa party kung saan naboard ako kaya nanira ako ng sasakyan. Buti na lang at hindi nakulong, but actually deserve naman yun ni Ryan. How dare him, niloko niya my very trusted secretary. Noted mom, at saka sinabi ko na sa'yo noon, ang rason kung bakit that La Vista is a pure asshole. Sabi ko. Okay, I'll hang up now, your daddy's calling me by iha. Send my regards to my apo, we will visit you soon. She said before the line dead. May tumawag ulit kaya naman naiinis kong sinagot iyon at akmang sisigawan nang makitang siniki iyon. Where are you kagabi ba? She asked as I answered the phone. Umuwi, someone brought me home, isn't it Chad? I asked. No, you were nowhere to be found, pinag-alala ko kami. We even thought na kidnap ko or some random guys got you. Puna niya. Are you really sure it wasn't Chad? I asked. Oh damn. It wasn't him, bakit? May lalaki bang lumapit sa'yo at niyaya kang ihatid? She asked. Someone approached me last night, when I was about to go to the powder room, at dahil sa nakainom ako at nalasing muntikan na akong matamba, pero sinalo ako nito. Kwento ko pa. Nakita mo ba ang mukha? She asked again. No, not even a pic. Bigla kasi nitong hinawakan ang leeg ko at may kung anong ginawa kaya nakatulog ako. Dugtong ko pa. What the hell? At nung nagising ka saan ka dinala? She frantically asked. Sa bahay. I answered. Sa bahay. Kanino? Saan? Umuwi ka ba agad? Gosh, you're really dead. She said. Sa bahay ko, sagot ko. Bahay mo. How did the stranger knows your address? Did he ask you? Umiling-iling ako kahit hindi niya naman nakikita. He didn't ask me anything, basta ang naaalala ko sumayaw ako sa dance floor naglasing at yung nangyari sa harap ng powder room, pagkatapos nun wala na, sabi ko. Oh my god, you should be more careful next time. She said. I think he's a good guy. Kita mo hinatid pa ako sa bahay, sabi ko. Whatever. You better know him at baka serial killer yan pretending to be a good Samaritan, pangangaral nito. Okay ma'am, pagbibiro ko pero napaisip rin ako. Tinapos ko na ang tawag niya para makapagsimulang magtrabaho. Kung sino man ang lalaking yun, maybe he knows me, even my address. Sino nga kaya yun? Umiling ako, paano ko malalaman kung yung gabi lang na yun ko siya nakasalamuha? Sinabunutan ko ang sarili kainis. Today is store day and today I am preparing for the masquerade party my mom wanted me to attend. I decide to let Shy and Dan slip over to Kendall House, since wala naman akong choice dahil gusto din naman nila. You know what, mas maganda ang red sa'yo, you have pale skin and curves, mas sexy tignan. Suhesyon ni Nikki. Red. Masyado naman ata yan at saka masquerade party lang naman iyon, pwede naman sigurong casual attire. What the? Anong casual attire? Have you seen the elite groups who handles masquerade ball? May nakita ka bang nag-casual attire? Ha? Sabi niya ni Miwang sa harap ko. Oh come on. Ni hindi nga ako pinadalhan ng dress ni mommy dahil sa nabusy ito. And now I'm struggling para makahanap ng isusuot. Ano bang meron doon at kailangan may representative si mom? Why not her PA? Reklamo ko. Of course. You're the heiress. Ikaw dapat ang naroon, sabi naman niya habang nilalagyan ako ng make-up. At saka grand opening yun ng La Vista, chains of hotels, mga bigating tao, pagpapatuloy niya. I rolled my eyes 360 degrees whatever.
Stop rolling your eyes. Ano ba hindi pa kita tapos lagyan ng eyeshadow? Suway niya. Nang matapos ang makeup session, pinapili niya ako ng gown. I choose the black dress na ewan kung anong tawag doon, since hindi ako fashionistang tao. Isinuot ko na ang gown saka tiningnan ang sarili sa salamin. Hindi ko makilala ang sarili. I look better in black. Backless gown yun, kaya kita ang likod ko and kita rin ang tato ko sa likod. You look so stunning. I knew it pero mas bagay sa'yo ang red. Pilit parent nito. Ewan ko sa'yo Nikki, ikaw ba ang pupunta? I said rolling my eyes. You don't look 30. She laughed. Sige pagtawanan mo pa ako. Naiinis na sabi ko. Matapos ang kaunting sermonan namin sa isa't isa ay napagpasyahan na niyang ayusin ang buhok ko. Hindi ko rin alam kung anong ginawa niya sa buhok ko, pero maganda naman ang kinalabasan, maganda rin ang ginawa niyang make-up, nagmukha akong tao. Nang matapos na pag-aayos isinuot ko na, ang kulay itim na mask na bigay ni mom, yep yun lang ang ibinigay niya kesa sa susuotin kong gown. Enjoy ka dun, hanap ka boylet. Sabi ni Nikki at itinaas baba ang kilay. Whatever, sabi ko saka na sumakay sa nakaparadang sasakyan. Wow, you look gorgeous. Puri ni Chad. Siya na muna nag-driver ko, joke, actually inaya ko siyang maging pares ko sa masquerade party, para naman may kakilala ako doon at hindi maboard. Thank you sa compliment, tsaka thank you rin sa pagsama. Sabi ko. Welcome, you can always count on me. He winked. Ayan ka na naman sa kindat mo, sabi ko. Tumawa lamang ito saka na nagsimulang mag-drive. Nang makaabot sa hotel kung saan gaganapin, pinagbukas ako ni Chad, ng pinto at inilahad naman niya sa harap ko ang kamay. Kung titignan sa malayo para kaming mag-asawa pero no, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pumasok kami sa entrance at ibinigay ang invitation, pinapasok naman kami. Halos lahat ng tao roon ay kasama sa elite circle, maraming rin naman akong kakilala, pero ayoko silang gambolain mapagkamalan pa lang akong feeling close. Ilang minutes lang ang hinintay namin bago nagsalita ang tao sa harap. Ladies and gentlemen, thank you coming tonight. I am grateful to celebrate you all for the grand opening of our newest 5-star hotel. Sabi nung lalaki, feel ko nasa 50s na wala itong suot na mask, siya siguro si Mr. La Vista. Nagpalakpakan naman kami, nag-cut na sila ng ribbon doon at palakpakan ulit. Bumaba na si Mr. La Vista sa stage at nakipagkamay sa mga ka-businessman. Wow! I love your dress, where did you bought that? A mid-30s woman suddenly approached me. I just borrowed it to my friend. Sagot ko naman, umalis naman agad yung nagtanong halatang mata pobre. I rolled my eyes, mata pobre nga. Binulungan ako ni Chad na sa buffet table daw. Muna siya, kita niyang ayokong iniiwan eh. Sandali lang naman ako, sabi niya. Balik ka agad, sabi ko. Okay ma'am, pagbibiro nito, kaya kinurot ko ang bisig niya. Aray, reklamo niya. Naghanap ako ng table na mauupuan at nang makahanap gumala, ang paningin ko palagid. Napakaganda naman ng pagkakadesenyo ng hall nila, I like their interior design, ang ganda. Good evening Mr. Froyle, I heard someone greeted sa likuran ko, nilingon ko ito at agad namang nanlaki ang mata ko. Good evening to you too Mr. Fritz, it's a pleasure to meet you. Sabi nito sa mababang tono. Bakit ganun? Iba ang boses niya. His eyes darted on me, kaya agad ko siyang nakilala. Wala itong suot na maskara, kumpara sa karamihan na narito, iniba niya ang paningin at tinanggap ang mga kumakamay sa kanya. May kasama itong babae na nakakapit naman, ang kamay nito sa braso niya habang ang kamay niya ay nasa biwang nito. I heard some of the businessmen talked about them, and how good they are as a couple, while me, I tried myself not to cry in front of them. Ginagat ko ng mariin ang labi, buti na lang at dumating agad si Chad at inabutan ako ng pagkain. Hey, are you okay? He asked. I'm fine, I'll just go to the bathroom. I excused myself at nagtungo sa banyo. What happened to him? He changed, maraming nagbago sa kanya. How did he survive? But even though ganito, I'm still thankful I met him after 5 long years. Hindi pa ako nakakaabot sa banyo nang bumagsak na ng tuluyan ang luha ko. I missed him so much.
I want to hug him but how? Dahil ba sa nakamaskara ako? What if tanggalin ko ito mamaya? Aalamin ko kung anong magiging reaksyon niya. That umasked person is no other than my husband Greg. I heard them calling him Froy and his first name is Froy, pero ang boses niya nag-iba, hindi na katulad noon para hindi ko makilala ang boses niya. He seemed so cold, and even though he's in mid-30s he is still the most handsome person I have ever met. The person I am in love with. Tinanggal ko ang maskarang suot at sumandal sa pader, hindi na ako pumasok sa banyo at doon na lang ibinuhos ang luha at sakit na nararamdaman. I still can't move forward, now that I know he's alive and breathing. I want to talk to him, I want to know why, bakit hindi agad ito nagpakita. Nang mahismasmasan ay pumasok muna ako sa bathroom para i-check kung okay lang, ang makeup ko, buti na lang at waterproof ito. Napatingin ako sa refleksyon ko sa salamin, my eyes looks tired. Nagdesisyon akong magtungo na ulit doon at sinadyang hindi isuot ang maskara. Sinalubong ko si Chad na sarap yung kain. Hala ako nga umiiyak siya naman na ginjoy sa pagkain, pangit niya ka-bonding. Umupo na ako sa tabi niya at agad kong hinanap si Greg. Oo, si Greg nga ang lalaking walang suot na maskara, ang lalaking iniyakan ko ng 5 taon at nang ulila sa loob ng 5 taon. Nakaupo ito kasama ang mga elite families, maybe sharing their experiences in business. I smiled, at last I finally saw him after 5 years. Natapos ang party na wala akong natanggap na kahit na anong pagtawag o paglapit ni Greg sa akin. Sa totoo lang naiinis na ako sa kanya, I don't know maybe he's pretending or something, pero talagang nakakainis siya. Naiinis akong umupo sa shotgun seat ng kotse ni Chad at nagpahatid sa bahay, pasado 12:00 ng madaling araw natapos, ang party kaya medyo inaantok na rin ako. Thank you for tonight Chad, send my regards and apologies to your wife. I said. Don't worry hindi naman magagalit si Chantal, she knows you better than me. He said and gave me an assuring smile. I rolled my eyes. Whatever, thanks again. Sabi ko at saka na pumasok sa bahay. Mag-isa lang ako dahil nga sa wala ang mga anak ko at nag-sleep over kila Kendall. Actually walking distance lang naman, ang bahay niya rito since nasa isang private village kami. Manang pakidalhan po ako ng coffee sa taas ilagay nyo na lang po sa side table ko, mag-curl lang ako, sabi ko. Opo ma'am, sagot naman ni Manang sa akin. Naglakad na ako patungo sa banyo at nagbabad sa bathtub, matapos mag-half bath nagsuot na ako ng komportable, kung damit pantulog at sinukle-sukle, ang buhok nang may makita akong note na nakadikit sa salamin ko. You are gorgeous. Basa ko sa note, pinasadahan ko ng tingin, ang buong paligid at napansing nakabukas na naman ang bintana. Nangilabot ako dahil pangalawang araw na niya itong ginagawa, what if magpa-install ako ng Stevie camera? Dito sa may bintana, napaka-creepy naman ng anonymous na lalaking ta. Isinarado ko ang bintana at saka na nagsalin ng kape na nasa teapot saka na ininom iyon. Alam kong sabi nila na mas matatagalan ka sa pagtulog kung iinom ka ng kape sa gabi, pero hindi ko alam na kasanayan ko na rin kasing uminom. Pero paminsan-minsan lang naman. Matapos magkape ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok kaya naman nagbasa na muna ako ng pocketbook, yung story ni Raul at Sol Ilsa Costa Leona series. Gusto ko kasi yung plot nun tsaka ang ganda basahin. Maya-maya naramdaman kong bumigat ang talukap ng mata ko hanggang sa makatulog ako. Greg's POV. Wouldn't you tell her kanina? Maggie asked me. I sipped my coffee and put the teacup in the saucer bago ko siya tiningnan. I need more time to think for a better plan to tell her the truth and she cuts me off. Gosh! It's been 5 years na. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Have you seen her always going where the yacht explode? She's crying for freaking sake Greg. Have mercy on her naman. Puna nito. Yes, I did survive after that incident, nakatalon ako seconds bago sumabog. Ang yate and Britney siya mismo ang nagsabing tumalon na ako dahil may bomba sa yate. Britney she's a good person, naging sunod sonyeran lang siya ng mommy niya. Her mommy envy her brother so much, kasi sa kanya ibinigay ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang nila.
Sabi nga rin ni Britney na may mahal siyang iba at umaakto lang siyang maging masama at maging flirty sa harap namin, para masiyahan sa kanya ang ina na walang ibang ginawa, kung hindi pagsabihan ng mga hindi magagandang salita ang pamilya ni Ana. She never envy, she loves her cousin. Matagal niya nang kilala si Ana pero ayaw siyang palapitin ng ina niya, dahil sa kinamumuhian niya ang pamiyang yun. Nung araw na sumabog ang eroplano, akala niya talaga ay mapapasakan niya na ang kumpanya na pinalago ni Papa, pero agad iyon nawala sa kamay ng nagdesisyon si Ana na siya ang magmamanage sa company ng daddy niya. Early that day before yung sa yacht, I saw her tried to untie Dan from the rope in his hands, pero nahuli siya ng ina at sinampal kaya siya napadapa sa lupa habang sapo ang pisngi. Sumunod lang naman ako sa yacht para iligtas siya, she doesn't need to obey her mother all the time, may sariling buhay rin naman siya at hindi nakadepina palagi sa ina niya, ang buhay niya, pero nahuli ako dapat sabay kaming tatalon, pero nagulat ako nang itulak niya ako dahilan para mahulog ako. I feel sorry for her, she only want is to her mother's love and care na, hindi naman ibinigay ng mommy niya sa kanya. 4-5 years namuhay ako kasama ang pinsan ko, they saw sa dagat kung saan ako nagpalutang-lutang, they were in their trip that time what a coincidence nga talaga. I want to think of a better plan to tell her all of this nang hindi kami nag-aaway Majji. Sabi ko, do whatever you want, basta sa oras na magkita kami ng asawa mo, ako na mismo ang magsasabi sa kanya whether you like it or not. She said and rolled her eyes saka na umalis at nagtungo sa kwarto nito. I sighed, maybe she's right. Tama na siguro ito. Alam kong siya yung nakatingin sa akin kanina, pinigilan ko lang ang sarili kong hagkan ito at yakapin. Siguro nagdududa na iyon, I forgot my mask, pati si Maggie na siyang kapares ko kanina sa party, napagkamalan pa kaming mag-asawa. 4-5 years nakita ko kung anong pinagbago niya, she gave birth to a healthy baby thank God, and my son Dan he's a grown-up kid now. Sa loob ng 5 taon na yun wala ni isa sa mga araw na iyon na iniwan ko sila, nasa malayo lamang ako, habang tinatanaw sila matagal ko. Nang gustong sabihin na buhay ako, gusto ko silang yakapin ng mahigpit, marami akong mga plano para sa amin. And it broke my heart every time na nakikita kong umiiyak si Ana. Palagi ko siyang sinusundan kapag nagtutungo siya sa lugar kung saan huli niya akong nakita. Alam kong hindi siya naniniwalang patay na ako, dahil walang bangkay, and I am happy kasi kumakapit parent siya roon, sinasabi niya parent sa sarili niyang buhay pa ako at may pag-asa pa. Nung araw na sumabog ang yate, at nang makatalon hindi ko alam kung ano na, ang sunod na nangyari ang alam ko ay hindi ko na may galaw ang isa kong paa dahil sa pinutol na iyon. I'm now using an artificial leg, naputol ang kaliwang paa ko at dahil doon, nagdesisyon akong huwag na munang magpakita habang nagpapagaling, I even practiced to use another voice na nagawa ko naman, para hindi niya talaga ako makilala. I smiled when I remember her hugging my tuxedo, nasa malayo ako noon at nakatanaw sa kanya. Habang siya naman ay nasa terrace ng kwarto namin sa bahay, kung saan ko siya dinala noon na nakatakas naman siya agad. Nung una ko siyang makita nang ipakilala siya ni Dad sa akin as my fiancé parang tumalon ang puso ko sa saya. Matagal ko nang siyang kilala simula pa nung grade school kami, palagi akong binubuli nung bata pa lamang ako, kasi nga sa mataba ako at nakasalamin pa, I am a nobody that time. Hanggang sa isang araw may umawi sa akin at kinuha, ang pagkaing dala ko ng mga bullies doon, tinangka kong kuhanin ulit ng itulak nila ako at akmang susuntukan, nang bigla siyang hamarang at sinampal, ang lalaking kumuha sa pagkain ko. I can clear hear what she said that time. Nang aagaw kayo ng pagkain na hindi sa inyo. Pinapakain ba kayo ng wasto ng mga nanay nyo, ang yayabang nyo kung umasta. Sabi niya rito at naka-cross arms pa yan. Starting that day, nagustuhan ko na siya pero naputol iyon nang ibinalita ng teacher niya na uuwi daw silang Amerika.